Praise God. Purihin ang Diyos na buhay sa napakinggan nating banal na salita na inatid ng ating Pastor at Charity Kadag. Natandaan niyo po ba yun? Wala. Jeremiah 29:11. Di ba po? For I know the plans I have for you, declares the Lord. The Lord plans to prosper you, and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen po? Amen. At mapapagtagumpayan natin to sa pamamagitan ng pagharap sa mga pagsubok. At ngayon naman, dadako naman po tayo sa giving po, sa blessing. Kumukonekta naman tayo sa bahaging ito, sa biyaya ng Panginoon sa atin. Ang aking pong napili, na binigay sa akin ng Lord para ipaalala sa atin, i-remind sa atin about giving, ay hango po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 to 19. Ang sabi po dyan, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who give us richly all things to enjoy. Amen. 18. Let them do good, that they be rich in good work, ready to give, willing to share. 19. Storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. Amen po? Napakaganda po ng sinabi dyan, pero English din yan eh. Nahirapan din ako sa English. I-translate po natin sa Tagalog. Sabi po dyan, sa 17, sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito, na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Amen. At sa 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay matulungin sa kapwa. 19, sa ganoon, makapag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi na mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Amen po? Napakaganda po ng verse na to. Pinapaalala po sa atin dito ni Timothy kung paano matatamo ang tunay na buhay, ang buhay na walang hanggan. Samahan niyo po ako sa next panalangin. Thank you, Lord. Once again, Panginoon, Lord God, we praise you, we honor you, we glorify your holy, precious name through your Son, Jesus Christ, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa privilege at pagkakataon, Lord, na ako yung gagamitin, Lord, bilang empty vessel, Panginoon, Lord, upang ihatid, Lord, ang iyong mabuting salita, Panginoon, Lord, sa bawat isa, Panginoon, God, at aming maging blessing, magpapala, kalakasan sa buhay ng bawat isa, Panginoon, God, in this world, Panginoon, God. Jesus' name, Amen. Yan po, napakaganda po ng ating verse na yan. 1 Timothy 6, 17 and 19. Napapaloob po dyan kung paano tayo magbigay sa ating Panginoon. Sabi dyan, kumbaga sa summary, huwag tayo mag-ipon ng mga makabundong bagay, makamundong yaman, kundi mag-ipon tayo ng mga makalangit na bagay. Paano natin ito magagawa? Sabi dyan sa 18, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabuting gawa, mapagbigay at matulungin. Ito po yung chance natin kung paano tayo makapagbigay at maging matulungin. Dito natin mapapakita sa giving, di ba po? At yon yung basihan natin sa giving, yung prinsipyo natin sa giving, na mula pa noon, sa Genesis pa, yung tithes ay ito na yung pinaka-prinsipyo na sinusundan ng mga tao sa Biblia na pinagpala. Kaya yun din dapat ang sundan natin. Ngayon nasa New Testament na tayo, hindi naman inalis ni Lord ang kanyang mga salita, walang binago sa salita ni Lord, kundi mas lalo pang pinagtibay na ipatupad ito, sabi. Dahil sa pagmamahal at kaligtasan ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Noon hindi pa tayo naliligtas,
sa Lumang Testament, nagbibigay na ng tithes. Ngayon pa kaya na iniligtas ka na ng Panginoon sa tiyak na kamatayan at binayaran niya ang kayong mga kasalanan, di ba po? Kaya maging faithful tayo sa pagbibigay kasi ito talaga yung susi kung paano ka i-bless ni Lord, kung paano mo mapagtagumpayan yung mga pagsubok. Kasi doon kung matatandaan natin sa Malakay 3:10, yung mga sumunod na verse doon, si Lord ang magpuprotekta na hindi masira yung mga, hindi magkaroon ng salot sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Si Lord ang magpuprotekta sa lahat ng iyong gawa. Di ba po? Kaya magkaroon tayo ng dapat na konsepto kung paano magbigay. Paano dapat ang pagbibigay? Alam natin na yung tithes ay kailangan yon. Tithes is holy. Ito ay para kay Lord. Hindi natin dapat ito galawin. Ito ay banal. Ito ay para sa Diyos. Kaya yung pagbibigay, hindi yung nasasabi na yung tithes ay pagbibigay. Kasi para sa Lord talaga ito. Pinagkatiwala lang ni Lord. Tinitingnan lang ni Lord ang puso natin kung paano natin ito ay pagkakatiwala at kayang ibalik sa Kanya. Amen. Ang mahirap sa atin, pag kumikita na tayo ng malaki, mula ng wala pa tayong trabaho, nasa Pinas tayo, di ba? Lord, bigyan mo akong trabaho, magbibigay ako para sa iyo, tutupad ako, susunod ako sa mga kautusan mo. Ngunit, narito na tayo sa Jeddah, specifically lahat tayo, minsan nakakalimot tayo, natutokso tayo kung saan. Saan tayo natutokso? Pinagpapalit natin si Lord sa mga bills natin, mas inuuna natin yung mga bayarin, pero hindi pala dapat gano'n. Pag inuna mo si Lord, dapat yun, maging concept natin yun. God first in giving. Di ba po? Sabi sa Proverbs 3:6, everything that you put God first, and He will direct you, and crown with your effort with success. Di ba po? Kaya yun, maging konsepto natin sa pagbibigay, God first. At pangalawa, dapat mayroong heart sa pagbibigay or be cheerful on giving. Dapat meron tayong pagmamahal. Kasi pag mahal natin, masaya tayo, di ba? Kung sino yung minamahal natin, binibigyan natin ng flowers, ng chocolate, ng masaya tayo. Hindi tayo tumitingin sa presyo. Gold. Baka naman. Kuya Poy. Ayun, bigyan natin yung mga mahal natin. Kasi mahal natin yan. Lalo pa si Lord, na siyang nagbigay sa atin ng buhay, ng lahat. Ang lahat ng ating tinatangkilik. Kaya dapat, bigyan natin yung the best kay Lord. Di ba po? Amen. Amen. Kasi God's love a cheerful giver. Amen. Sa pangatlo naman, be a good steward. Yung pala, maging good steward tayo. Sabi sa 1 Peter 4:10, as good steward of the manifold grace of God, each of you should use whatever gift you have received to serve one another. Gamitin natin yung mga talento natin upang paglingkuran ang bawat isa. Sa ganitong paraan, nalulugan ang Diyos. Kaya turo mo silang gumawa ng mabuti. At pang-apat, God promises blessing in giving. Di ba po? Sabi sa Acts 20:23, it's more blessed to give than to receive. Amen po ba? Kaya yun, sabihin mo sa mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa tayo sa Panginoon na nagkakaloob ng lahat ng bagay at tunay na matatango natin ang buhay. Kaya, sundan po natin at sa nawa may tanim ito sa puso natin at tayo'y pagpapalain ng ating Panginoon. Tayo na po magbigay pa sa atin. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa.
Panginoon Lord God, sa iyo papuri, pasalamat, pagsamba Lord. Salamat Lord sa mga biyaya Lord. Salamat Lord sa pagkakataong ito, Panginoon Lord God, kung saan Panginoon, binigyan niyo kami ng pribilehiyo, Panginoon Lord God, na ipakita sa iyo, Panginoon Lord God, ang aming pananampalataya, Lord, sa aming pagbibigay, Panginoon Lord God. Alam namin, Panginoon Lord God, na sa aspetong ito, Panginoon Lord God, kami yung binibigyan ng pagsubok, Lord, na test, Panginoon Lord God, kung paano namin ipagkatiwala sa iyo, Panginoon Lord God, ang lahat sa aming buhay, Lord, ang aming financial, Panginoon Lord God, ang aming mga kalusugan, Lord. Naniniwala kami, Panginoon God, that you are Almighty God, a great provider, Panginoon God, who provides all our needs according to your riches in glory through your Son, Jesus Christ, Panginoon God. Salamat, Panginoon God, sa iyong plano ang pagmamahal sa buhay ng bawat isa, Lord. The plan to prosper us, Panginoon God, not to harm us, but to give us a better future, Panginoon Lord God. Salamat, Lord. Patuloy niyo kami tulungan, Panginoon Lord God. Tulungan, Panginoon Lord God. Na lumakad, Panginoon Lord God, na kasama ka, Panginoon Lord God. Huwag niyo hayaan na kami ay maligaw, Panginoon God, at mawala sa iyong presensya, Panginoon God. Salamat, Lord, sa mga kapatiran narito, Panginoon God, na nagbigay para sa iyo, Panginoon God. Ng kanilang oras, Panginoon God, sa araw na ito, kayo ang kanilang inuna, Panginoon God. Kaya I pray, Panginoon God, na patuloy silang pagpalain, Lord. Ganun din ang aming mga kapatid dyan sa Zoom, Panginoon God. Abundantly, Panginoon God, with your blessing, with your love, with your peace, Panginoon Lord God. Na hindi niyo kami pagkukulangin, Lord, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Lord. Sa iyo namin tinataas, Lord, ang aming mga kumpanya, ang mga trabaho, Lord. Pagpalain niyo po ito ng higit pa, Panginoon Lord God. Upang kami, Panginoon Lord God, maging patuloy na daloy ng pagpapala, maging sa aming mga minamahal sa buhay, at sa aming kapwa, Panginoon God, turuan magkaroon ng pusong mapagbigay, Panginoon God. Itama mo ang aming puso, Panginoon God, na magbigay, Panginoon God, na may kagala ka, Panginoon God, na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya. Sa iyo namin, Panginoon, tinataas ang lahat sa aming buhay, Lord. Sa iyo ang pagpuri, pasalamat, pagsamba, pagkat sa iyo kaharian, kadakilaan, karangalan, magpakailanman. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah.